siya. Hindi po abogado, nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga purtat, yung I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. specific ang law. Guilt is personal. Magtanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, magtanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So, yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Good day to everyone. It's been a long time since I last uploaded a video. Medyo naging busy lang po tayo sa trabaho this past couple of months. Hopefully, I may be able to regularly upload videos para tuloy-tuloy na po ang nais natin na mag-share ng kaalaman sa batas base sa aking natutunan bilang isang abogado at karanasan bilang isang piskal for the last 14 years. Ano ba ang pag-aaralan natin ngayon? Pinakita ko na sa inyo ang naging sagot ni former President Duterte when he was being made to answer for the drug war deaths that took place during his administration. Sinabi niya in no uncertain terms na hindi siya liable sa pagpatay ng mga pulis kina Kian De Los Santos at iba pa dahil, ayon sa kanya, guilt is personal. Now, I will not make an opinion kung may pananagutan ba si former President Duterte dahil ang purpose lamang ng channel na ito ay magbigay ng kaalaman sa mga batas na dapat maintindihan ng sambayan ng Pilipino. So, to proceed, ano ba ang ibig sabihin ng guilt is personal in relation to a crime? But before answering that question, let me remind everyone na korte lang po ang makakapagsabi kung guilty o kriminal ang isang tao. Hindi po ako, hindi po ikaw, hindi ang mga mambabatas, hindi ang media, hindi ang mga vloggers, o maski na si former President Duterte o maging si President BBM. At ang korte po na tinutukoy ko ay ang korte na naglitis sa akusado. Bakit korte lang po ang makakapagsabi? Dahil ang mga korte po ang inatasan ng ating konstitusyon at ng ating batas na maglitis ng mga taong sinampahan ng kasong kriminal. Bakit pa kailangang litisin? Hindi ba pwedeng parusahan agad? Hindi po, dahil ang lahat ng taong inaakusahang gumawa ng krimen ay presumed innocent until proven guilty in a court of law. Yan po ang essence ng due process. Binibigyan ng pagkakataon ang inakusahan na sumagot sa mga paratang laban sa kanya bago siya husgahan. Now, when we say guilt is personal in relation to a crime, it simply means that criminal liability is individual and cannot be transferred to another person.
at magiging criminally liable lang ang isang tao under any of the following circumstances. Number 1, pag involved siya sa conspiracy under Article 8 of the Revised Penal Code. Number 2, pag involved siya as a principal by direct participation or as principal by inducement or as principal by indispensable cooperation under Article 17 of the Revised Penal Code. Number 3, pag involved siya as an accomplice under Article 18 of the Revised Penal Code. Number 4, pag involved siya as an accessory under Article 19 of the Revised Penal Code, or ang tao ay magiging criminally liable under the principle of command responsibility under Section 10 of RA 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ang conspiracy ay isang pakikipagkasundo o pakikipagsabuatan ng dalawa o mahigit sa dalawang tao sa paggawa ng krimen. Dalawa po ang klase ng conspiracy. Conspiracy as a means of incurring criminal liability and conspiracy as a crime in itself. As a means of incurring criminal liability, hindi sapat ang kasunduan o sabuatan lamang. Kailangang aktual na gawin ang krimen ayon sa napag-usapan. As a crime in itself, sapat na ang kasunduan o sabuatan sa paggawa ng krimen. Ito ay ang conspiracy to commit treason under Article 115 of the Revised Penal Code, conspiracy to commit coup d'etat under Article 136 of the Revised Penal Code, conspiracy to commit rebellion or insurrection also under Article 136 of the Revised Penal Code, at conspiracy to commit sedition under Article 141 of the Revised Penal Code. Now, ang principal by direct participation ay tumutukoy sa taong gumawa mismo ng krimen. Ang principal by inducement naman ay tumutukoy sa taong naghikayat sa ibang tao na gawin ang isang krimen sa pamamagitan ng pag-offer o pagbigay ng pera o reward. Ang principal by indispensable cooperation ay tumutukoy sa taong nagbigay ng tulong para maisagawa ang krimen at ang pagtulong na ito ay maituturing na mahalaga in the sense na hindi magagawa ang krimen kung wala ang kontribusyon ng taong nagbigay ng tulong. Ang accomplice ay tumutukoy sa taong nakilahok sa paggawa ng krimen, either bago mangyari ang krimen o habang nangyayari ang krimen. Pero ang tulong na ibinigay nito ay hindi kasing halaga ng tulong na ibinigay ng isang principal. Ang accessory ay tumutukoy sa taong nagbigay ng tulong sa kriminal pagkatapos maisagawa ang krimen sa pamamagitan ng letter A, pagtulong sa kriminal para makinabang sa krimen, B, pagtatago ng ebidensya sa krimen o mga instrumento na ginamit sa krimen para hindi ito madiskubre, o letter C, pagtago sa kriminal o pagtulong sa pagtakas nito upang makaiwas sa pananagutan. And lastly, ang principle of command responsibility naman ay pagpataw ng kaparusahan sa mga superior o leader para sa mga krimeng nagawa ng kanilang mga tauhan sa ilalim ng kanilang kontrol dahil hindi nila pinigilan o hindi nila inimbestigahan o hindi nila pinarusahan ang mga nagkasala. Now, para po sa mas detalyeng usapin tungkol dito, maglalabas po tayo ng separate videos for each of these topics. Kung hindi po kayo makapag-antay at may kakilala po kayong abogado, tanungin nyo na lang po din sila. Lahat naman pong abogado, I believe, ay alam kung ano ang ibig sabihin ng guilt is personal in relation to a crime. So hanggang dito na lamang po tayo at maraming salamat po.